Eto na ang laglagan. Matapos ang mahaba-habang preliminaries at qualifying round, tuluyan na may matatanggal sa PVL All-Filipino Conference. Mula sa 12 koponan sa preliminaries, matira matibay ang 6 na team sa play-in tournament para sa huling 2 pwesto sa quarterfinals. At pag-angat sa top 8, Battle of Adjustments naman ang hamon sa best of 3 series. Kaninong husay at tibay ang mangigibabaw? Simulan natin sa top seed na Creamline Cool Smashers. Mahaba-haba pa ang hihintay nila dahil aabangan pa kung sino ang mananalo sa Pool B ng play-in. At di tulad noong mga nakaraang conference, kumpleto ang mga veteranong MVP ng mga kampiyon, gaya ni na Eliza Valdez, Tots Carlos at third best receiver Gemma Galanza. Loaded din na depensa dahil kay top blocker Bea De Leon, at meron pang second best setter na si Cal Negrito at fifth best spiker Bernadette Pons. Hindi man nila na-sweep ang preliminaries, makakaulit kaya ang Creamline para sa ikapitong All-Filipino title at 11th championship. Maglalaro sila simula March 18. Mahaba-haba rin ang pahinga ng number 2 seed na Petrogas Angels dahil hihintayin nila ang play-in Pool A winner. Matinding hamon kung paano mapipigilan si reigning MVP Brooke Van Sickle na hindi lang top server noong preliminaries kundi second best spiker, third best scorer at fourth best receiver din. Kung mahaharang man si BVS, andyan pa si Myla Pablo at ng Aiza Maiza Pontilla sa harap at ang second best receiver na si Baby Love Barbon sa likod. Lalaban din sila sa March 18. Sa ikatlong laban, magtatapat ang third seed Galleries Tower High Risers at 6th seed Akari Chargers. Matatandaan na silang dalawa ang nagbukas ng conference at naagaw ng Galleries ang unang set bago nagwagi ang Akari. Pero pinatunayan ng Galleries Tower na kaya nila makapagsabayan sa mga bigatin sa PVL. Sa pangunguna ni second best digger Liza Eroa ay tinalo nila ang signal para sa kauna-unahang quarterfinals appearance. Nasa kabila naman ng Akari Chargers na gutom ding makabalik sa finals sa tulong ni fifth top scorer Ivy Lacsina. Pero kaya nga ba nila itong gawin sa isang All-Filipino Conference? Magsisimula yan sa March 15. At ang huling laban sa quarters, siguradong bakbakan ng pagtatagpo ng number 4 seed PLDT High Speed Hitters at ang number 5 seed Chocomucho Flying Titans. Noong preliminaries, nakaisa ang PLDT bago tuluyang nanalo ang Chocomucho in 4 sets. Ngayon sa PLDT, may Savvy Davison na top scorer at top spiker ng preliminaries at di rin biro sa depensa bilang 4th best blocker at 5th best receiver. At kung depensa lang ang usapan, andyan din sina third best blocker Majoy Baron, Del Palomata at third best digger Kath Arado. Sa Chocomucho naman, main gun pa rin si Cici Rondina na second top scorer sa liga. Nasa likod naman si Tang Ponce na top receiver sa preliminaries at fourth best pagdating sa digs. Muli na namang mahahati ang fans, high speed o Titan Pride. Abangan sa March 15. Pero bago ang quarterfinals, kailangan munang dumaan ang 6 na koponan sa play-in tournament para sa huling 2 pwesto. Nasa Pool A ang Signal HD Spikers, Zeus Coffee Thunderbells at Capital One Solar Spikers. Nasa Pool B naman ang Farm Fresh Foxies, Cherry Tigo Crossovers at Next Led Chameleons. Maglalaban ng bawat grupo sa isang single round robin. Tanging top team lang kada pool ang magiging quarterfinalists. Magsisimula yan sa March 6. Sino may last chance na pumasok sa quarterfinals? At sino ang uusad sa semis? Leave your fearless forecasts below. For more sports updates, visit onesports.ph.